ginamaltrato, ginapasipadan o ginailad. Pero paboritong anak gihapon sa akong mama ang akong kuya. Tinuod jud nang giingon nila nga favoritism di jay Sam sa pamilya. Ako usa ko sa naka-witness ni ana. Tulumi ka mag-igsuon ug ako ang naa sa tunga. Lalaki ang among kinamagwangan di jay Sam ug kami sa akong mga manghod nga babae na. Siguro no, tungod kay si kuya man ang lalaki sa amoa. Maong anak na lang kaayo siya kapalangga sa akong mga ginikanan. Labi na sa akong mama. Buutan ang akong mga ginikanan di jay Sam. Wa mi reklamo ana sa ilaha. Kaso lang, dili gyud pantay ang trato sa amoa ni mama. Labi na sa ako di jay Sam. Lahi ra jud pag-abot sa ako ang kuya. Sa mga sinina, baon, oportunidad o pagsabot, dapat pabor gyud na tanan sa akong kuya. Dili kayo milagyo sa pangidaron di jay Sam. Duha lang ka tuig ang among gap. 24 ko. 26 si kuya tapos ang akong manghod nga bunso namo 22 years old. Graduate na ko sa kurso nako di jay Sam pag-uhay lang. Samtang akong manghod, 3rd year college pa karon. Tuwa siya nangatabang sa kaila ni mama. Maayo og trabaho gidunta si mama di jay Sam. Sinaligan siya sa usa ka pribadong kumpanya. Pero di siya kapaeskwela sa amo asa kong manghod. Kay tanan yang income, tuama na sa iyang pinalanggang anak, kang kuya. Kung mangayo mi sa iyahan no, pulos ra siya rason. Kesyo need daw kaayo ni kuya. Naa daw importanteng gastusan si kuya. Actually, di jay Sam, pati pagkaon niya no, di na siya kasapar pa. Tungod kay mas giunan niya ang kapritsyo ni kuya. Pila ka beses na namo siyang giaway sa kong manghod di jay Sam bahin ni ana. Pero mahug na lang noon sa wala. Kay kuya daw namo siya. Dapat mo respeto daw mi ug musabot daw mi sa iyaha. Di jay Sam tanang pagsabot no gihatag na namo ni kuya. Pero sa amo ba? Gisulayan basab migsabot ni mama? Naapod mi mga panginahanglanon di jay Sam ug mga anak pod mi niya. Pero nganong ingon sa kami man ang naningkamot ug nagbuhi sa among mga kaugalingon sa akong manghod. Kami ang nagpaeskwela sa among mga kaugalingon. Kay tanang atensyon og pinansyal nga tabang, tanan nakasentro kang kuya. 10 years ago, di jay Sam. Mag 17 years old pa lang si kuya ni adto nga time. Nasakpa na ni papa nga gikawat ni kuya ang ATM ni mama. Nagkalali silang duha. Nagpinisikalay og hangtod nga giatake og na-stroke si papa. Niadto nga time, absuelto lang gihapon si kuya sa iyahang sala kang papa. Stroke na gani si papa, maong di na siya kareklamo. Naka-wheelchair na lang siya di jay Sam ug di na siya halos makaistorya. Ug halos di na makalitok. Months after di jay Sam, niadto nga time nagtrabaho si mama. Sabado to, tapos kami lang ni kuya sa balay, kaya ang ako ang manghod na may practice sa choir sa simbahan. Naglalis mi ni kuya di jay Sam kung kinsay magluto, manghinlo ug magbantay kang papa. Kung si kuya ang pasagdan, magsigira na siyag cellphone, tapos daghan kaayong mga trabahoon sa balay. Maong giingnan ako siya di jay Sam nga pwede ba siya magbantay kang papa. Tapos, siya po ang magpakaon. Kay daghan pa kay kog labhunon di jay Sam. Daghan pag mga nakalinya nga trabahoon sa balay. Nagyaw-yaw siya. Pero, giingnan ako siya di jay Sam nga, sige kuya, ako'y bahala kang papa. Wa man ay problema. Pero ikaw ang manlaba, ikaw ang manghinlo ug ikaw ang magluto. Napugos na lang siya di jay Sam. Siya na lang ang nagbantay kang papa. Gidaan niya si papa sa gawas. Pero nagyaw-yaw siya, kay hasol daw kaayong tiguanga, pabigat daw, o ganong wa na lang daw nila hus og kamatay. Nganong kinahanglan pa daw nga magpaanto sa iyang pamilya. Ingon ana ang mga gipang istorya ni kuya di jay Sam. Maong wa gyud nako nagustuhan ang gisulti niya. Nagkaransa pa gyud mi sa kusina di jay Sam. Gipuspusan ako siyag silhig tukog, tapos gisumbag pud ko niya sa abaga. Gidaan niya si papa didto sa paborito niyang spot di jay Sam. Ilawom sa mga puno.
nga naay fish pond sa kilid. Didto nga fish pond, DJ Sam, na ay mga isda nga binuhi ang akong papa. Mao po na ang rason nga ganahan kay si papa dito magtambay. Kay iyaha man tong obra, DJ Sam, sa wa pa siya ma-stroke. Samtang nang laba ko, washing man, gahimo sab kog snacks ni papa. Kanang saging hinog bitaw, DJ Sam, tapos gipalata ko na pag-ayo. Kanang pwede ra niya malunok diretso ba? Bandang alas 9 naman to kapin sa buntag. Tapos, gihimuan po na ako siya lemon juice. Human ako himo sa snacks ni Papa DJ Sam. Dado na unta na ako sa iyaha, dito sa punuan sa mangga kung hain dadaan ni Kuya. Diyang natinga na lang ko DJ Sam nga wa man si Kuya. Wa pud si Papa. Di na ako sila makita. Wa pud ko kapansin nga nanulod sila sa balay. Pero DJ Sam, grabe na ang akong kakulba, samtang ako silang gipanghita. Ug halos muguho na lang ang akong kalibutan, DJ Sam. Diyang nakita na ako ang nagtuwad nga wheelchair ni Papa sa fish pond. Medyo laom ang fish pond, DJ Sam. Stroke si Papa, mangwa gid siya kabangon. Gisalom na ako, DJ Sam, si Papa. Ug mura jud kog nanlumo nga nakita na ako siya nga nang lagom na og piyong na gyud ang iyang mga mata. Nanawag kog tabang, ug ni-rescue pod ang among mga silingan. Pero si Kuya, wala jud. Naadi siya sa sulod, DJ Sam. Naabtan ako siya nga chill ra kaayo sa kwarto, ug naka-headset pa. DJ Sam, mura ragwa sa iyaha ang nahitabo. Maong nagduda gyud ko nga gituyo niya ang paghulog ni Papa sa fish pond. Naamanggoy lock, DJ Sam, ang wheelchair ni Papa. Mao kung di siya magdagan, ipondo lang namo siya, tapos ilock namo. Aron nga sure gyud, DJ Sam, nga dili mo irog ang wheelchair ni Papa. Ug labaw sa tanan, dapat wala niya gibiyaan. DJ Sam, para kang mama inosente gihapon si Kuya. Gusto gani sa akong mga lolo ug lola nga imbestigahan. Pero si mama ang niingon nga dili na. Klaro na daw kaayo nga aksidente ang tanan. Kung tama ang akong duda, paniguradong absuelto na pod si Kuya DJ Sam sa iyang salaod. Pero para kang mama, aksidente daw ang nahitabo kang Papa. Pero para namo sa akong manghod, si Kuya ang mikitil sa kinabuhi ni Papa. Sukad niya no, grabe ang among kahiubos ni Mama. Giprotektahan niya pag-ayo si Kuya. Mao na hinungdan nga nag-impake jud ang akong manghod, DJ Sam, og nibiya sa amoa. Nanarbaho siya og nag-working student samtang nag-eskwela. Di daw niya ma-dare, DJ Sam, nga makita si Kuya sa panimalay. Ako po, DJ Sam, nag-stay in na pud ko sa akong gitrabahoan. Samtang kapadayon gihapon ko sa ako ang pagtuon. Diangwa na si Papa, no? Nagkabuwag naming pamilya. Kanya-kanya nami. Si Mama busy sa trabaho. Samtang si Kuya, gapadako ra sa iyahang lawas. Hangtod ni graduate na lang ko tungod sa ako ang pagpaningkamot, DJ Sam. Akong manghod padayon gihapon sa iyang pagka-working student. Wa nay uli-uli ang akong manghod, DJ Sam, sa amua. Kay huthutan raman siya sa among maguwang. Hangtod nga naminyo na lang si Kuya. Pero sa balay gihapon sila nagpuyo. Wa pod magdugay, DJ Sam, gilayasan siya sa iyang partner. Kay gikulata man niya. Nakulong pagani si Kuya, DJ Sam, pero gilukat po dayon ni Mama. Nakipag-areglo rasab siya sa babay. Tanan, DJ Sam, buhaton gyud na ni Mama. Pag-abot kang Kuya. Buta siya sa kasalbahis ni Kuya. Karon nagaulian ko kang Mama, DJ Sam, once or twice a month. Naguul kayo ko sa iyang kahimtang. Ginatago niya sa amo, DJ Sam, sa akong manghod, nga ginapasakitan di ay siya pisikal ni Kuya. Labi pa, DJ Sam, kung wa siya ikahatag nga kwarta. Gipatawag unta na ako sa barangay si Kuya. Pero ako pa ang gihimong dautan ni Mama. Suko kay siya nako, kay di daw ko kamao mo sabot sa among maguwang. Wa daw mi kaluoy niya. Kung giana daw namo si Kuya, sama ra daw nga wa daw namo siya girespeto isip inahan. DJ Sam, gimahal namo pag-ayo si Mama. Pero ingon pa siya, kung manghilabot daw mi sa akong igsuon, ikamatay daw niya. Pasagdan lang daw namo siya, DJ Sam. Siya ra daw bahala kang Kuya. Masuko daw siya namo kung di namo siya tumanon.
Gusto namang tabangan si mama. Pero unsaon man namo pagtabang niya kung siya mismo dili mo tabang sa iyang kaugalingon nga mahawas gikan sa iyang sitwasyon karon. Ana pagani ang akong manghud no, hopeless na daw si mama. Gahig ulo, mura daw naghikog kang kuya. Di pud ko gusto nga masuko si mama kay ikamatay man daw niya ang malayo ug mapriso si kuya. Dili og dili daw niya biyaan si Kuya DJ Sam kay kailangan daw siya ni kuya ug siya ra daw ang bugtong makasabot kang kuya. Bisan kami daw mga igsuon DJ Sam, mubiya na kang kuya, pero siya di gyud daw. Dili daw na niya buhaton. Amot ba oy, wa na ko masayod kung asa mi maminaw. Kung mapapriso man gud namo si Kuya DJ Sam, para namang gyapon na sa iyaha kay makatun man siya. Malay mo, magbag-o pa di ay siya sa umaabot. Pero kung ingon ana lang ang kahimtang pirmi, di gyud na siya magbag-o. Di gyud siya mausab DJ Sam. Mauna nga naglibog jud ko. Wa ko masayo DJ Sam kung asa ko maminaw. Kang mama ba? Or sa akong kasing-kasing ug hunahuna nga gusto kaayong i-save si mama. Palihog daw bi, tambagi daw ko ninyo sa comment section. Imong sender DJ Sam og follower, Alodia.